Isang maalab at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Mark Baksain, at ito ang Batas at Lipunan. Isang programa kung saan ating tatalakayin ang mga batas at isyong may direktang epekto sa ating lipunan at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa madalas nating naririnig kapag may mga isyong kinakaharap ang ating bansa. Congressional Inquiry in Aid of Legislation. Ano ba ito? At ano ang kahalagahan nito sa atin bilang mga Pilipino? Ayon sa ating saligang batas, may kapangyarihan ng Senado at ang House of Representatives na magsagawa ng mga investigasyon in aid of legislation. Ibig sabihin, pwede silang mag-imbestiga ng mga issue gaya ng katiwalian, anomalya sa kontrata, pag-abuso ng kapangyarihan o kahit mga problemang panlipunan. Hindi lang para manise, kundi para makalikha ng mga batas na makikinabang ang ating mga mamamayan. Ngunit mahalaga ring tandaan, hindi ito trial, hindi ito katumbas ng korte. Ang layunin ay policy making upang tiyakin na ang mga batas na ginagawa ng Kongreso ay nakaangkla sa aktwal na problema ng lipunan. Halimbawa, kung may maanomalyang flood control projects na pinagkakagastusan ng bilyong-bilyong piso pero hindi naman nakakatulong tuwing bumabaha, pwedeng pumasok ang Kongreso para imbestigahan. Sa proseso, mahahanap kung saan napunta ang pondo, kung may irregularity sa bidding at kung may pananagutan ang ilang opisyal. Ang resulta ng investigasyon na ito ay maaaring maging batayan ng Kongreso para gumawa ng mas mahigpit na batas ukol sa public infrastructure projects tulad ng mas malinaw na procurement rules, mas mahigpit na auditing at mas mabigat na parusa laban sa katiwalian. Hindi na bago ang issue ng congressional inquiry. Sa katunayan, ilang beses na itong tinalakay ng Korte Suprema. Sa kaso ng Arnold versus Nazareno, kinilala na mahalaga ang investigasyon bilang bahagi ng paggawa ng batas. Sa kaso naman ng Benson versus Blue Ribbon Committee, nilinaw na hindi ito pwedeng gamitin para lamang maghanap ng kriminal na pananagutan. Sa kaso ng Senate versus Ermita, pinagtibay ang kapangyarihan ng Kongreso laban sa pagtatangkang pigilan ng ehekutibo ang kanilang mga opisyal na humarap. At sa Neri versus Senate, nagtakda naman ng limitasyon sa pamamagitan ng executive privilege. Muli, ito po ang Batas at Lipunan. Usapang batas, usapang bayan. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating talakayan mga kabatas, mabuhay po tayong lahat.